Edad 80 na, nag-edad 90 na, pero healthy pa rin sila. Walang maintenance, walang na kahit anong uri ng gamot. Kasi naniniwala ako na may kinalaman yon kung paano nila iningatan at inalagaan yung sarili nila nung bata pa sila. At advice ko na rin, isa sa mabilis na makapag-affect ng kalusugan natin is yung good morning mga ka-journey. Pag-usapan lang natin ngayon, paano maging healthy kahit nagkakaedad ka na. Napakarami nating mga iniisip, naasikas, ginagawa. At kung hindi tayo mag-iingat sa sobrang kabisihan natin, sa sobrang trabaho na ginagawa natin, hindi natin namamalayan na napapabayaan natin yung kalusugan natin. Na-realize ko na kapag ka nagkakaedad ka na, all the more na mas lalo mong ingatan yung health mo, yung kalusugan mo. Kasi sa ayaw at sa gusto natin, yung physical body natin, kahit na ano pang pag-aalaga ang gawin natin dyan, magkakaroon talaga ng pagbabago doon. Dating lakas mo, dating energy mo. Pero, iba din naman yung habang nagkakaedad ka, mapanatili mong bata ka, mas energetic ka, mas malakas ka kaysa dun sa edad mo. Naman natin yan na patrabaho, mapapagninegosyo, pamilya. Importante na maging healthy talaga tayo. Unang-una na dyan, yung ating faith to God, yung siya naman talaga yung nagbibigay sa atin ng lakas, ng buhay, ng kalusugan, ng energy, lahat-lahat. Na-acknowledge natin na ang Diyos ang nagbibigay sa atin nun. Pero, meron din tayong part na dapat nating kumbaga gawin. Paliwas naman kung tayo ay nananalangin na maging healthy tayo, maging malusog tayo, maging malakas tayo, pero inaabuso mo naman yung katawan mo. So anong prayer ang gawin natin na ingatan ka ng Diyos, palakasin ka ng Diyos, palusugin ka ng Diyos? Kung meron naman tayong nilalabag, paano natin ingatan yung ating sarili? So kinakailangan nagtutugma yung faith natin sa action natin. Kaya kung gusto nating maging malusog tayo, kahit na nagkakaedad na tayo, kinakailangan mas dobling pag-iingat yung gagawin natin. Ano pa? Kinakailangan mas maging careful din tayo dun sa lifestyle natin. Ako, naaalala ko, nung age pala ako, age 20, age 30, ini-entertain yung mga bagay na dapat mong gawin para maging healthy ka. So, along the way na tayo ay nagkakaedad na, doon natin marirealize na nagbabago talaga ang lahat. Lalo na itong time na ako sa mundo ng pagninegosyo. At alam naman natin kapag ikaw ay may mga business, yung responsibility mo hindi na lang sa pamilya mo kundi kahit sa mga kasama mo. Responsible mo na sila. Bilang isang owner, habang napapanatili mo yung healthy yung katawan mo, habang napapanatili mong klaro ka dun sa goal mo, kasabay na benefits nito yung mga kasama mo. Diba? Kaya nga, mas importante na kita natin sa sarili natin na hindi natin dapat hinahayaan na lumilipas yung panahon na mas nagiging pabaya tayo sa mga sarili natin. Tandaan natin na lahat ng ginagawa natin sa ating sarili pagdating ng araw, may pananagutan tayo sa Diyos niyan. Hindi lang sa pamilya natin. Ito yung isang bagay na natandaan ko na hanggang ngayon nag-sink in talaga sa heart ko. Diba? Sinasabi natin, mahal natin yung mga pamilya natin, yung anak natin, yung mga magulang natin. Isa sa pagpapakita ng pagmamahal natin yan, paano mo alagaan yung sarili mo? Kasi alam naman natin yan na kapag pinabayaan mo yung health mo, naapektuhan ito, hindi lang naman ikaw yung maapektuhan yan, kundi buong family mo. Kaya nga nakakatuwa yung makita na yung mga nag-edad 80 na, nag-edad 90 na, pero healthy pa rin sila. Walang maintenance, walang na kahit anong uri ng gamot. Kasi naniniwala ako na may kinalaman yon kung paano nila iningatan at inalagaan yung sarili nila nung bata pa sila. At advice ko na rin, isa sa mabilis na makapag-affect ng kalusugan natin is yung stress. Kaya sa lahat ng mga ka-journey natin, sa lahat ng mga viewers natin, kahit anong dami pa ng hinaharap natin, may paraan tayo paano natin ma-manage yung stress. Kasi lahat naman ng problema sa buhay, lahat ng sitwasyon sa pamilya, mapanegosyo, mapatrabaho, may paraan paano i-handle ng tama yan. Paano i-manage ng tama yan. Nasa kung paano natin tingnan, nagkakaiba. Kung ang tingin natin doon sa problema ay opportunity to grow, hindi ka mai-stress. Kung ang tingin mo doon sa business mo, opportunity para mas ma-discover mo uli yung galing mo, yung kakayanan mo, hindi ka mai-stress. All the more na magkakaroon ka pa ng gigil na yung meron ka sa sarili mo para makita mong yung
pinagdadaanan mo, part ng growing mo. Ito lang, part ng pag-aalaga natin sa health natin is kung ano yung pinapasok natin sa katawan natin. Sabi nga nila, you are what you eat. Siyempre, kung ang mga kinakain mo ay mga unhealthy food, malamang sa malamang ang mangyayari, kahit anong prayer mo na maging healthy ka, hindi aayon yon. Kasi yung mga ini-intake mo, mga kain mo, mga iniinom mo, healthy. So kung gusto nating maging healthy, mga healthy food din ang kainin natin. Dibulog ng maaga, part pa rin yan ng pag-aalaga sa kalusugan. And then, pagising ng maaga, walking, jogging, para nang sa ganun, mas na-energize yung katawan mo. Mas napapanatili mong malusog at maliksi yung body mo. Iba pa rin talaga kapag nagkakaedad ka na, katulad ng sinabi ko kanina na all the more mas lalo mong ingatan yung sarili mo. Especially pagka tumuntok ka na ng 50s, diba? Lagi nating tatandaan mga ka-journey na yung ginagawa natin ngayon, ang effect niyan hindi ngayon. Yung ginagawa natin ngayon, ang consequence niyan sa future. Kung paglakad ng panahon, dun mo makikita effect niyan. Kaya halimbawa, bata ka pa lang ngayon, pero iniingatan mo na yung sarili mo. Hindi mo inaabuso. Pagka may time na mag-exercise ka, nag-exercise ka. Yung pagkain ng mga tamang pagkain, yung hindi mo ini-stress ang sarili mo. Darating yung time na kahit nagkaedad ka na ng 50, 60, 70, 80, makikita mo na ito yung harvest ng kung paano mo inalagaan yung sarili mo. So, at syempre, lagi nating tatandaan, ang pagbabago at pag-asenso, hindi biglaan, kundi isang proseso. Kaya anong dapat nating gawin? Become better every day. See you sa next video.